President, how are you? Manahimik ho kayo. Hindi, wala ho kayo. Para saan makipagkamay kayo dyan sa dito kay Joe Biden? Tingnan nyo mga kababayan ang susunod na gagawin nitong si Lisa Araneta Marcos, sa tingin ko bangag siya ngayon dyan sa oras na yan eh. Tingnan nyo ito mga kababayan, mag-i-establish ho siya ng conversation sa asawa nitong si Joe Biden. Hindi ko alam yung naka-blondie ang buhok, asawa ni Joe Biden yan, pero feeling ko asawa niya yan. Tuloy. Dapat yan ang gayahin mo, Lisa. Huwag ka masyadong galaw-gaw. Kung sa yan, napakasaligoso mo. Walang nga ka. Kundi ikaw kinakausap, manahimik ka sa gilid, manahimik ka sa sideline. Diba? Huwag kang mag-epal. Anak ng tokwa. May patapik-tapik ka pa ng kamay. Para sa yung patapik-tapik ang kamay. Talagang ano na to. Para ho kayong aso. Para ho kayong aso. Sa totoo lang, nagmukhang aso tong si Lisa. Did you just get here? We got here yesterday. Bangag talaga no? Pinipilit ho, manahimik ka madam. Manahimik ho kayo. Hindi nyo ho kaibigan yan. Ginamit lang ho kayo ni Joe Biden. Sa kanya mga interest dito sa Asia. Hindi ho kayo magkakaibigan ng mga yan. Sa bagay, para yan sa optics sika nga nila, di ba? Good luck na lang kay Donald Trump kung kausapin kayo dyan. Yung mga bangag kasi, yung outgoing kasi, yung natapos na administrasyon, at alam nyo ng kalaban ng kasalukuyang administrasyon ng Amerika, huwag kayong mag-ipal. Sa bagay, tapos na siguro dito yung yung tagpo na kung saan inisnabu sila nitong si Donald Trump. Para hindi naman sila masiro itong dalawang oportunistang mag-asawa na to, kinausap na lang ho nila yung former president. Ika nga, wala na hong power yan. At hindi nyo kaibigan yung mga yan. Tandaan nyo. Yan, nagtumanda kayong mga walang pinagkatandaan. Pambihira tong dalawa na to. Kung sa Pilipinas, pagdating sa politika, napakabihirang makakita ng tunay na kaibigan. Lalo pa, kung dalawang dalawang bansa na kung saan former leader lang kayo, tapos iisipin nyo na magkaibigan kayo. Alam nyo ang tawag dyan? Kabangagan. Kakaya mga Pilipino. Nakakaya. Pinapahiya nitong dalawa na to ang sambayan ng Pilipino. Ganyan na lang ho ba talaga tayo? Pira, oo. Yeah, that's good. We're inviting you. Nice to meet you. I know. Are you still teaching? No. Yes. I copied some of your stuff. Nakita nyo yung asawa ni Joe Biden, napaka-formal lang ho niya. Patango-tango lang. Alam ko naman bangag kayo eh. Alam ko yan. Bababa din yung nyo na yan. Kabangagan nyo na yan mamaya. Alam ko yung tama lang yan ng kabangagan nyo. Okay, naiintindihan ko yan. Nakaganyan lang siya din sa kanyang papel. Patango-tango lang ho siya. Nakanantokwa. Ayun na nga mga kababayan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Nakikita nyo na ho dyan, ganyan ho winawaldas ng mag-asawa na to ang taxpayers' money. Hindi ho tayo obligadong magpunta dyan sa burol na yan. Bagay, no? Ano nga naman to, oportunidad. Hindi naman ho lahat ng world leader nagpunta dyan sa burol na yan. Napakalaki ho ng gastos na yan dyan sa pagpunta nitong mag-asawa na to. Pero sa bagay, para nga naman makakuha sila ng belo na makausap nila nitong si Donald Trump, si Joe Biden. Yung problema kasi kahit sincero nakukulayan kasi mga bangag kayo eh. Ipagpalagay na natin na sincero na gusto nyo makiramay in behalf of the Filipino people dyan sa burol na yan itong si Pope Francis. Kaso mga bangag kasi kayo eh. Yung tipong kahit sincero yung pagpunta nyo dyan, kahit na talagang, kilala naman natin mga Pilipino, talagang kumbaga pagka nakikiramay talaga yan, di ba? O kahit nga hindi nila kilala, pupunta para makipagkape, di ba? Pero itong ginawa ko nitong dalawang mag-asawa na to,
imbis na yung simple lang sila, nakatayo lang sila doon sa sideline, hindi nila in-approach yung kung sino-sinong world leader. Nakulayan tuloy yung pagpunta nyo dyan na meron kayong vested interest, hindi para makiramay. Ang pinunta nyo dyan, para makuha ang atensyon nitong si Donald Trump dahil ngayong mga panahon na to, balita ko natin, hindi sila pinapansin. Pakinggan natin itong mga chika, ha? Maraming chika itong si Palangga Binibining Maharlika. Ay, teka lang mga kababayan, ha? Teka lang. Ito na. Announcement ho muna tayo. Mabilisan lang ho ito mga kababayan. Mabilisan lang ito. Saan na yun? Ito. Ito yung mga ito yung mga pinadala na ho nating mga damit, okay? Yung iba ho mga kababayan natin, kulang-kulang ho yung ibinigay yung address. Hindi ho makita sa sistema, ika nga. Pagka inalagay ho, hindi lumilitaw sa system. Ang sabi ho ng mga nagtatrabaho dito sa JNT, mas mainam daw ho na ilagay ang phone number at kahit na kulang-kulang yung address basta nandun yung phone number. Kahit purok lang, kahit walang ang tawag dito, walang house number, purok, barangay, municipality, province, okay na yon basta may phone number. Makikita daw ho sila ng magdi-deliver. Pero pagka walang phone number, hindi ho talaga madi-deliver yan. Ayun, pero yung iba, hinulaan ko na lang pagka kumpleto yung address, ilinagay ko na lang ho yung address nyo. Pero marami hong hindi napadalan kasi kulang-kulang ho yung address na isinend sa atin. Kung i-send nyo na lang ho ulit yung kompletong address nyo doon sa phupdateofficial@gmail.com para yung ibang hindi ko po napadalhan, mapadala ko na sa mga susunod na araw. Okay ho ba yun? Okay. Rekta na ho tayo dito kay Palangga Binibining Maharlika. That later yung 55% na kahirapan ng Pilipinas o ng mga Pilipino. So mga palangga, kaya natin nasabing kahirapan, hirap na nga kayo, wala na nga kayong trabaho, wala na nga kayong makain, ang inyong presidenteng bangag ay lumipad pa gamit ang pera ninyo, pondo ng bayan, ilan na naman kayang mga addictus ang kanilang isinakay sa eroplano at mag-shopping sila sa Italia, baka bumili na naman sila ng mga branded and everything, o may bitbit silang kwarta. Actually, branded na yan, maliit lang na bagay O baka mamaya may bitbit na naman silang nakaw na kaba ng bayan para isiksik sa kanilang offshore account. Para kunwari, boreal lang ni Pope John, ni Pope, then at yung kanilang mission ay maliban pa dyan, magpa-picture-picture sa kay President Trump. Kasi mga kababayan, na pag-usapan na nga namin ni Atty. Glenn Chong na hindi naman inuobliga ang mga world leaders. Well, si Bangag ay hindi world leaders. Siya ay bangag talaga. At ito naman na hindi sila inuobliga dahil hindi naman it's okay na magbigay tayo ng condolence, message of sympathy and condolences sa pamilya ng Papa. At syempre, bilang isang parang tawag dyan? Protocol. No, not protocol. Parang automatic ko na yan na kapag namatay yung mga ganyang klaseng figure, yung mga world leaders ay magbibigay ng simpatya o mensahe. Lalo na tayo ay karamihan sa mga Pilipino ay mga Katoliko, pero hindi naman kailangang pumunta at gumastos ng kaba ng bayan kasama ang entourage ni Bangag. Baka may magurgur na naman doon, baka may ma-overdose na naman sa Italia. I hope meron. Para sunod-sunod na yung gurguran at I hope sila nang magurgur sa pag-overdose nila ng pulboronic na ito. Mga kababayan, hindi obligado ang presidenteng Bangag para pumunta at magpa-cute at mag-smile si Satanas doon. Namatay ang Santo Papa pero siya nakasmile. Makita mo talagang may saltik ang Jutang Jin. Tingnan natin ulit yung picture niya.
Kaya nga parang ang atang may problema Ayan, to no? si Lisa, no? Ito ba yun? Tiga natin. Ba't Tignan nyo, sa nag-i-smile ka? kakapasok lang. May saltik ka ba? Di ba? Dapat yan, may presence of mind ka na yung utak mo, Oh, asa na si Lisa Tanas, ayan o. hanapin mo si Nakita Lisa, niyo madam. siya, Oh, nakasmile nakasmile, ang oh. gaga. Ay, O, oo di nga. ba? Parang ang may saltik. Patay ang pinuntahan niyo, madam. Parang ang may saltik tong si Lisa. Tingnan niyo naman yan. Tuslok na tuslok sa formalin ah. Namamaga Grabe ang naman mukha ng yan. hitad ah. Grabe naman yan, madam. Ba't daw Namamaga kayo ang hitad. tumatawa? O, di ba? Hmm. Kakatuslok ni Dr. A. Sino kaya si Dr. A na Hmm. tumutuslok sa kanyang face lock? O, tanggalin na natin. Nakakasiwa. Tanggalin na yan. So Tanggalin ngayon, na yan. mga kababayan, ulitin natin sa kahirapan ninyo dyan sa Pilipinas, hindi obligado na magpa-cute-cute ang presidente ninyo. Wala pong obligasyon ang Pilipinas para gumastos ng pera ng bayan. Sabi ko nga, at napag-usapan namin Attorney Glenn a few days ago sa aming vlog, di ba? Na mas pipiliin siguro ni Santo Papa na yung perang nilulustay diyan sa pagpunta, dahil di naman tayo mayamang bansa, di ba? Napakahirap nating bansa. 55% na nga ang mahirap sa buong Pilipinas. As nilulustay lang nila ang milyon-milyong piso ng pera ng bayan para kunwari, si Lisa Tanas, para what? Para makadikit? Para magkaroon ng pictorial at si Bangag kay Donald Nako. Trump? Kasi, Nako po. ang tagal na nilang kumukuha ng appointment kay President Trump para magkaroon ng photo op. 'Di ba? Hindi nangyayari ngayon. Ang sabi nga namin ni Attorney Glenn Chong, ang aming pananaw dito at obserbasyon sa mga galawan ng mga bangag ay para makapag-photo op o makapag-pictorial, drama-drama, itong si Lisa Tanas at saka si Bangag. Not only kay President Trump at doon sa ibang mga world leaders na pumunta doon na kasalukuyang nakikiramay. Sabi ko nga, gagamitin pa nila yung pagkamatay ni Pope John para what? Para magkaroon ng tsansa, 'di ba? Doon sa burol, magpicture mo, abot kamay na nila si President Trump. Ito po ay mga oportunista. Opportunista, Okay, gusto mga... nilang kontrolin ang inyong pag-iisip, ang inyong what do you call it? Ang perception ng taong bayan na wow, ang lakas na yun. Ayan, nagkita na sila ni President Trump. Ginagamit nila yung okasyon. Actually, malungkot na okasyon na pagpanaw ng Santo Papa para sa kanilang what? Para sa kanilang political gain. 'Di ba? Ginagamit nila yung patay, magaling si Lisa Tanas at si Bangag dito. Ginagamit nila ang pagkamatay ng Santo Papa sa kanilang script. 'Di ba? Pati nga si Nora Honor, 'di ba? I doubt it kung nanood ng pelikula ni Nora Honor. 'Di ba pumunta din sila doon? Para kunwari, syempre marami pa ring mga Noranians. 'Di ba? Ginagamit nila ang patay, hindi naman totoo 'yan ang kanilang pakikipag-simpatya. Dahil kung totoong matinong tao si Bangag at si Lisa Tanas, unang-una, ulitin natin, hindi sila nangidnap ng 2 bata sa Turkey. Nako. Unang-una, hindi sila nagnanakaw dapat ng pera. Lahat unang-una, hindi sila nagsismuggle. At hindi sila nag-appoint ng mga bangag na katulad nila. At hindi nila ninanakaw ang pera ng bayan kung totoong sila ay makatao. Okay? Right? Yeah, Pope Francis. Sinabi ko ba po? Delia, sinabi ko Pope John? Okay, Pope Francis, sorry. Delia Dichoso, thank you palangga. Okay, yes, si Pope Francis, hindi si Pope John Paul. Okay, wala na pala si Pope John Paul. Alright. Ngayon, hindi man lang nila binigyan ng respeto itong mga patay. 'Di ba? Dahil ang intensyon ng mga ito, hindi nga siya nagbigay ng statement si Bangag nung namatay si Tantoco, kasama pa nila si entourage. Hanggang ngayon, ongoing an investigation 'yan. Hindi nga sila nagbigay ng statement, ng condolences, ng final message sa kanilang Facebook page, or hindi man lang natin sila nakita na pumunta sila. 'Di ba? I believe nandiyan na yung katawan ni Tantoco.
sa Pilipinas? Nagbigay ba sila ng mensahe? Kasama mismo ni Lisa Tanas sa entourage niya at asawa yan ni Dinat Antoco Arroyo na inappoint nila dyan pero hindi sila nagbigay ng pahayag. Bakit? Kasi under investigation pa ang pagkamatay ni Tantoco dahil allegedly ay may sangkot na pulburon at kinasasangkutan ni Lisa Tanas. 'Di ba? So ngayon, dito kay Santo Papa, Pope Francis, ay pupunta sila para what? Makadikit si Papa Trump. Tignan nyo, abang-abangan nyo, baka mga ilang oras lang, hilain at hilain ni Lisa Tanas yan. Itutulak yung kanyang asawang Addictus, pareho lang naman sila, Addictus Benedictus, para makapag-photo op. Yan ang purpose niyan, mga palangga. Hindi totoong nagluluksa yan sa Santo Papa. Okay? Hindi yan totoo na ito ay concern sila. Ang totoo ay meron silang political agenda. Di ba? Nakakaawa naman itong pamilya ng Santo Papa na gagamitin at ang mga taong ang mga Katoliko na ginagamit ng mga bangag para sa media attention o political gain, drama ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr., itong pagkamatay ni Santo Papa na sila ay naggumastos pa ng pera ng bayan samantalang kayo ay hirap na hirap. Okay? Gusto magpasikat ni Bangag sa buong mundo. Siyempre nga naman, ang mga media nandoon lahat. O, di ba? So magpapakitang gilas ngayon ang formalin-inspired na feslak ni Lisa Tanas. Di ba? At ang Addictus Benedictus na si Bangag, I hope dumugo yung kanyang bunganga doon, yung kanyang gilagid. Para makita ng buong mundo. Diyos ko po, sana paulanin nyo ng dugo yung bunganga ni Bangag at nang makita yung kanyang pagiging Addictus Benedictus. At sana may baon siyang pulburon sa kanyang bulsa at sisinghot siya habang makunan siya ng international media. Kasi yun ang gusto niya eh. Diba? International attention. Sabi ko nga mga kababayan, ang kahirapan sa Pilipinas ay what? 55%. Okay, hindi ako nagsabi niyan. Ako ba nagsabi niyan? Ito. Run, Trump, run, sabi ni Feby Mendoza. Ako ba nagsabi? Ito recent. 15.5 million. Pamilyang Pinoy, mahirap ang tingin sa sarili, sabi ng SWS. Sabi pa dito, tinatayang 15.5 million mga Pilipino ang mahirap ang tingin sa kanilang sarili. Ayon sa inilabas na resulta ng survey ng social weather stations nitong Sabado, April 26. Base sa survey ng SWS, nasa 55% ang nasabing self-rated poverty sa bansa para sa buwan ng Abril. Mas mataas ng 3 puntos ang datos nitong Abril kung ikukumpara sa 52% of 14.4 million na Pilipino. My goodness. 4 na buwang magkasunod nang tumaas ang self-rated poor families. Simula nang bumaba ito ng 13 points mula sa 63% noong December 2024 hanggang 50% ngayong itong nakaraang January, mga kababayan. Nakikita ninyo yung sinasabi ko sa inyo? Sobra ang kahirapan. Pero ang inyong presidente ay namamasyal at kunyari punta-punta sa burol. Dahil 55% na ang Pilipino na ang tingin nila sa kanilang mga sarili, ni-rate nila ang kanilang sarili na sila ay nabibilang dito sa kahirapan, kagutuman, mga palangga. Imagine ninyo, mahigit kalahating porsyento. It's 55%. Diba? Ang ibig sabihin, bugok ang gobyerno ninyo. Bangag. Diba? Kasi inuuna ang pamumulitika, inuuna ang panggigipit sa mga kritiko. Kaya tignan mo, pati approval rating, trust rating, bagsak. Kasi imbis na bigyan ng livelihood program, ng trabaho, ang 55% na mga mahirap, maybe more than that pa. Ang ginagawa nila ay pamumulitika, bukang bibig ay Duterte, 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 puro na lang Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga Pilipino, ano pang inaantay ninyo? Mag-speak up kayo, nagugutom kayo, nahirapan kayo, ang krimen, kaliwat kanan, ang gurguran, 'di ba?
Nakita nyo dyan, yung nangyari sa may bakery, yung gurguran sa mga politiko, which is ngayon ay election season na nga, kaya marami talagang nagugurguran. Ibig sabihin, palpak ang gobyerno ninyo. Ibig sabihin, ang gobyerno ninyo ay hindi nagtatrabaho, hindi nagbibigay ng tamang oportunidad sa mga Pilipino. Kaya ang epekto sa inyo ay gutom, ang epekto sa inyo may mga sakit, lolo't lola namamatay na lang sa ospital dahil ninanakaw pa ang PhilHealth, di ba? Kayo ang apektado, ang mga anak ninyo hindi makapag-aral ng mabuti dahil walang laman ng sikmura. Paano ka makakapag-aral kung ang iyong sikmura ay walang laman? Paano magpa-function ang iyong utak? Di ba? Nakikita niyo ba mga kababayan? Yun, nasa burol. Ang inyong presidenteng bangag para makapag-photo op kay Trump. Abang-abangan nyo maya-maya. Pagmamalaki na naman nila yan. Lisa Tanas, President Bangag Jr. at President Trump nagkita sa Italia, nagpicture-picture. Hindi yun. So kung nagpicture sila, ano ngayon? Burol yan. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na walang weight yung pagkikita nila unless, di ba, na inimbita siya mismo sa White House. Alam ni Trump na addictus benedictus siya. So kung ipalabas man nilang picture na magkatabi sila, sabi ko nga, that is what photo op, media attention, at gagamitin nila yan para lang dyan sa Pilipinas na wow, nagkita na si Trump at saka si Bangag. Sana nga tanongin ni Trump si Bangag, nakatira ka ba ngayon? Di ba? Ilan ang tinira mo? Yan po ay malinaw na paglulustay ng pera ng bayan, samantalang kayo ay hirap na hirap, pinangakuan ng 20 pesos kilo ng bigas. Alam niyo naman yan, pang politika lang, pang bangag, sabi ko nga, yung 20 pesos per kilo ng bigas, for ano lang yan, bangag rice, at yan ay pangako na mapapako na short-term solution, at hindi talaga yan ang solution, dahil nga nakikita natin, ang bigas ay pang baboy lamang, at wala pong 20 pesos kilo na bigas sa totoong kwento ng agrikultura o pamilihan dyan sa Pilipinas. Ang kailangan ninyo ay trabaho, serbisyo, social services, katulad nga yung PhilHealth na yan, yung mga health services na ninanakaw ang pondo ng mga bangag at inilagay daw sa tulay. Inilipat sa infrastructure, okay pa rin daw yan, sabi ng mga bangag, sabi ng tagapagsalita ng mga bangag, dahil yung tulay ay dinadaanan para maabot ang pasyente. Di ba? Only in bangag administration. Sa dami-dami po ng walang trabaho, mga kababayan, ang taas ng bilihin. Magkano ang minimum wage? 600 or 700, let's say for example. Sa 700, alam nyo na yan. Kung may 4 kang anak, renta mo sa bahay, kuryente, tubig, lahat. Diba? Kaya talagang bagsak ang Pilipinas. 55%, maybe more than that pa, ang naghihirap na Pilipino dahil ang presidente ninyo, ang pinagkakabalahan ay suminghot hanggat nagdudugo ang ilong sa pagiging addictus benedictus. Kaya ngayon, inilalabas ni Marlica, inilalabas ni Harry Roque, inilalabas ng mga anti-bangag vloggers ang kritiko ngayon dahil totoo ang mga sinasabi natin, ang approach ng mga bangag o yung kanilang pagtugon dito sa mga problemang ito ay sindakin si Marlica. Kasuhan ng mga fabricated crime katulad ng pagkaso nila kay distressed mother para matakot at hindi na tayo magsalita at tahimik na lang tayo at hindi na malalaman ng taong bayan na kawawa kayo. Pero sabi ko nga sa inyo, hanggang sa huling hininga, hanggang sa huling alindog, at siguraduhin natin, mauuna ang kanilang mga hiningang maputol kumpara sa atin na nakipaglaban sa tama. Anong ginagawa nila? Maggumamit ng mga ayuda, alam nyo na yan. Ayuda ang binibigay sa mga mahihirap, panandalian lamang yan. So tanggapin nyo yan. Sabi nga natin, sabi ni Inday Sara, tanggapin nyo yan kasi pera nyo naman yan. Pero ang problema, mga kababayan, hindi tinuturuan ang mga Pilipino para maningkamot, para magsipag. Dahil ang Pilipino masipag naman eh. Hindi kayo binibigyan ng trabaho kasi gusto nila maging
mangmang kayo forever at si Lisa Tanas at si Bangag i-enjoy na lang ang pera ninyo. Mangutang na lang tayo ng mangutang dahil lumubo na yung utang at sila magnakaw ng magnakaw. Yan mga palangga. So ulit, ang sinasabi natin dito, habang sila ay nagnanakaw sa Bureau of Customs, habang nagnanakaw sila dyan sa kanilang mga hoarding, kumikita ang mga yung mga smuggling nila and everything, kayo ay kulang sa edukasyon ng inyong mga anak dahil hindi makapag-isip, dahil kulang, kumakalamang sikmura, wala kayong trabaho, kaya ang mga may mga Pilipino na nagbabangag-bangag na lang, sumisingot naman. Nakita niyo naman sa Facebook, nagsisingutan sila. Imbis na turuan kayo kung paano kumita ng pera, ay ang short-term at election solution. Tama ba? Election suhol. Diba? Bigyan kayo ng ayuda para sabihin na mabuti ang gobyerno ni Bangag. Ay, kasi nagbigay ng ayuda, Pero hindi nyo na, alam ko, yung matalino naman kayo, lamang, syempre, tanggap lang kayo ng tanggap dahil kapit kayo sa patalim. At the end of that ayuda, ano gagawin nyo? Yung iba, nagnanakaw, nag-i-snatch, o nagdudurog na lang para makalimutan yung gutom o problema. Diba? Yan ang kanilang approach. Kaya nga, no wonder, 55%, sabi ko nga, maybe more than that pa, ang nagrereklamo, ang nagsasabi, based on that survey, okay, mukhang pabor pa nga sa online survey firm na yan, di ba? Pero hindi kayang pigilan ang pagkalam ng sikmura ng taong bayan. Kasi ang inuuna nila, corruption, pagnanakaw sa kaban ng bayan, panggigipit, ginagamit nila ang pera ng bayan sa pag-file ng mga kaso, hindi lang sa akin, sa mga kritiko nila. Di ba? Hindi lang ako, yung 4 na mga OFW, yung isa sumulat sa akin, na wala naman daw siyang binanggit na pangalan, nag-post lang siya, nag-share lang siya. I mean, binigay niya lang yung sentimiento. Si Palangga, sinagot ko siya kanina, mag-usap tayo Palangga, ibigay mo sa akin yung iyong WhatsApp or Viber, mag-usap tayo. Tignan ko kung anong maitutulong sa'yo. Kasi kinasuhan siya OFW. Dito po, binubuhos ng gobyernong Bangag ang pera ninyo sa panggipit sa mga nagsasalitang mga OFW dahil kayo ay hindi nyo na kinakaya ang malupit na kahirapan ng inyong mga kababayan, ng inyong mga mahal sa buhay dyan sa Pilipinas. Kasi inuuna nga ng mga bangag ang pagnakaw, magbayad, mag-bribe ng mga tao at gipitin. Recently, may nakausap ako, asawa ng pulis. Okay? Kayo mga pulis, 'di ba? Yung mga may mga kaso na na-clear na. May nag-report sa akin kanina na yung kanyang asawa ay na-cleared na raw yung kaso, binubuhay pa. Ayaw lang niyang magpapangalan dahil for security reason. Ngayon, binubuhay yung mga kaso pag hindi ka pabor dito sa Bangag administrasyon na ito.